Mahigit 6 na trilyong panukalang 2025 national budget na ipadala na ng Malacanang sa Kamara. Halos 20 milyong estudyante balik eskwelahan na. Ang mga eksena sa udang araw ng pagbabalik sa paaralan silipin. Oil spill sa Bataan, kontrolado na ayon sa Coast Guard. Investigasyon sa nangyaring malawakang pagbaha sa Metro Manila sinimulan na. Mga atletang Pinoy sumabak na sa 2024 Paris Olympics. Ang mga umabante at maagang napauwi, kilalanin. Umano'y pag-abandona sa mga aso at pusa sa loob ng City Pound. Iniimbestigahan na ng San Juan LGU. At BFAR, may paglilinaw sa kumakalat na balitang magkakaroon ng HIV ang pagkain ng isda. Magandang gabi, Pilipinas. Bayan, nasa Kamara na ang opisyal na kopya ng National Expenditure Program para sa susunod na taon. 6.352 trillion pesos ang panukalang budget ng pamahalaan para pondohan ang mga nakalatag na programa sa National Expenditure Program. Hudyat ito ng pagsisimula ng budget season sa Kongreso. Kung ano-anong sektor ang mabibigyan ng prioridad, alamin natin sa ulat ni Mela Lasmora. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na pagtutuunan nila ng pansin ang pagpapabuti sa kalidad ng edukasyon, pagpaparami ng trabaho at pagpapaigting ng serbisyong pangkalusugan sa bansa sa ilalim ng panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Nitong Lunes, opisyal nang naisumite ng Department of Budget and Management sa Kongreso ang 2025 National Expenditure Program, hudyat ng pagsimula ng budget season. Mahalaga ang NEP dahil ito ang basehan ng mga mambabatas sa paglikha ng 2025 General Appropriations Bill na magiging General Appropriations Act naman kapag tuluyan ang naisabatas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay DBM Secretary Amina Pangandaman, alinsunod sa direktiba ng Presidente. Sa NEP pa lang, nakatuon na ang pansin ng gobyerno sa pagtugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. As stated by PBBM himself in his third State of the Nation address, this budget was crafted with utmost care, diligence, and meticulous attention. Bilang inyong speaker, ipinapangako ko ang patuloy na pagsusumikap upang matiyak na ang bawat sentimo ng budget na ito ay mapupunta sa mga proyektong tunay na may pakinabang sa bawat Pilipino. I am confident that with the collaborative efforts of the executive and legislative departments, we will achieve a budget that not only meets the immediate needs of our people, but also sets the stage for a more prosperous and equitable Philippines. Katulad noong mga nagdaang taon, nangunguna pa rin sa priority sector sa ilalim ng 2025 NEP ang edukasyon, kasama na ang pondo para sa DepEd State Universities and Colleges, CHED at TESDA, na sinusundan naman ng Public Works, Health, Interior and Local Government at Defense. Kabilang din sa priority sectors ang social welfare, agriculture, transportation, judiciary at justice sector. Kasunod naman ang matinding paghagupit ng kalamidad sa Metro Manila kamakailan, natanong ng media ang DBM kung napaglaanan din ba muli ng gobyerno ng sapat na pondo ang disaster response at ayuda para sa ating mga kababayan para sa susunod na taon. Tugon ng ahensya, Ang kabuoang amount po ng ayuda sa national budget para sa fiscal year 2025 sa National Expenditure Program ay 253.4 billion pesos. May budget din po tayo for next year sa NDRRMF, 31 billion pesos. ukol naman sa kontrobersyal na confidential and intelligence funds, iginit ng DBM na bumaba ng 16% ang alokasyon para rito sa ilalim ng proposed 2025 national budget at tanging mga ahensya na lang na lubos na nangangailangan nito ang mabibigyan. Sa mga susunod na araw, inaasang aarangkada na ang committee hearings ng Kamara ukol sa pambansang pondo. Mela Lasmora para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Samantala, ipinaliwanag ng Department of Budget and Management ang nangyaring dagdag bawas sa panukalang budget ng ilang ahensya ng gobyerno.
Yan ang ulat ni Sujin Kim live. Sujin? Dayan sa harap ng banta ng matitinding pag-ulan at pagbaha dala ng malalakas na bagyo at hanging habagat, tumaas sa 305.1 billion pesos ang budget para sa mga flood control projects na nakapaloob sa 2025 national budget na isinumite ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. Kabilang sa mga departamentong lumaki ang budget sa susunod na taon ang Transportation, Education, Interior and Local Government, National Defense at Agriculture. Ang dagdag na 107 billion pesos o 145% increase sa budget ng DOTR ay mapupunta karamihan sa mga rail project. Bulk of it, 63.9 billion will go to North-South Commuter Railway System, and then another 39 billion for Metro Manila Subway Project. Nabawasan naman ang budget ng Public Works and Highways, Health Department, Labor and Employment Department, State Universities and Colleges at ng House of Representatives. Pero sabi ni Secretary Pangandaman, may 1 billion and 250 million pesos na budget para sa Cancer Assistance Fund. The fund will cover costs for outpatient and inpatient cancer services, including diagnostics, treatments, and cancer medicines. Samantala, umaabot pa rin sa 158.67 billion ang total unprogrammed appropriations, kabilang ang support to foreign assisted projects na pending pa ang approval ng ICC at NEDA Board. It's definitely lower than the General Appropriations Act. Paliwanag ni Pangandaman, may mga safeguard ang unprogrammed appropriations para hindi ito maabuso. Nagkaroon din ng 16% na pagbaba sa confidential and intelligence funds. Namula sa dating 12.3 billion sa GAA, ngayon ay 10.286 billion sa proposed national expenditure. Binigyang diin ng ahensya na may 50 billion pesos na budget sa ilalim ng NEP ang AFP modernization, habang 204.37 billion total budget naman ang inilaan sa Department of National Defense. Ang paliwanag ng DBM, ang government spending natin ngayon ay 2.76 trillion pesos o 14.6% na mas mataas kung ikukumpara noong nakaraang taon. Lalo tinutulak talaga ng DBM ang mga budget and management reforms sa mga implementing agencies. At yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo, Dayan. Maraming salamat, Sujin Kim. Samantala, marangkada na ngayong araw ang pagsisimula ng school year 2024 to 2025. Pero may ilang eskwelahan na nagpasya na ipagpaliban ang pagbubukas ng klase dahil sa epekto ng bagyong Karina at Habagat. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Sa kabila ng pagbuhos ng ulan, balik eskwela na ang maraming estudyante kasabay ng pagbubukas ng school year 2024 to 2025. Kaya ang mga mag-aaral, balik silid-aralan na matapos ang bakasyon. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, maayos naman sa pangkalahatan ang pagbubukas ng klase sa buong bansa. Yun nga lang, may ilang mga paaralan ang hindi makapagsisimula ng klase ngayon dahil sa naging epekto ng bagyong Karina at Habagat. Katunayan, nasa mahigit 800 paaralan ang ipinagpaliban muna ang pagbubukas ng klase dahil sa naging epekto ng bagyo. Apektado dito ang libu-libong mga mag-aaral. Pero giit ni Angara, maliit na bahagi lang ito ng kabuuang bilang ng lahat ng eskwelahan sa bansa. Maliit lang kasi yun wala pang siguro wala pang 2% of the whole country. So ibig sabihin yung 98% of schools nagbukas. At para matiyak na makakabawi sa aralin ng mga apektadong estudyante, ipatutupad daw ang makeup classes na ayon sa DepEd ay posibleng gawin tuwing weekend. Tiniyak pa ng DepEd na tututukan ang pagsasaayos ng mga eskwelahang napinsala. Meron tayong funds, no? I think nasabi yan ni DBM Secretary. I think whether it's 2 or 3 billion, we have to check. Pero yun, ma-access kagad yun to repair our school buildings. Makikipagtulungan na rin ang DepEd sa DPWH para pabilisin ang bidding ng school buildings para tugunan ang kakulangan ng classrooms. Tinitingnan na ng ahensya ang pag-i-institutionalize ng blended learning sa harap ng hamon ng climate change. Yun yung gandang option para hindi yung learning loss na tinatawag o yung pagkawala ng mga bata sa kanilang sa kanilang edukasyon ay hindi maging grabe. Pag may ganong
disaster, sakuna, meron tayong magandang sistema sa blended learning. At ipaprioritize natin yung mga schools na may shortages talaga. Ngayong araw na rin sinimulang ipamahagi sa mga guro ang kanilang chalk allowance na nagkakahalaga ng 5,000 piso at tax-free. Sinabi pa ni Angara na pag-aaralan ngayon ng DepEd kung papayagan na bang muli ang mga dekorasyon at educational materials sa mga silid-aralan na matatanda ang ipinagbawal sa liderato ni dating DepEd Secretary Vice President Sara Duterte. Kanina nag-ikot si Angara sa Carmona National High School at Elementary School para personal na kumustahin ang pag-arangkada ng klase. Ito'y para alamin na rin ang lagay ng mga guro at estudyante, partikular sa kanilang psychological state matapos ang paghagupit ng Bagyong Karina. Pero kung ang iba'y balik eskwela na, balik bahay naman ang ibang estudyante matapos kanselahin ng mga LGU ang kanilang klase bunsod ng malakas na pagbuhos ng ulan, dala ng low pressure area. Kabilang na riyan ang lahat ng antas sa 15 munisipalidad sa Region 1, ilang eskwelahan sa 4 na lugar sa Region 3, gayon din ang mga klase sa Cavite, Laguna, Rizal at Pasig. Sa pinakahuling tala ng DepEd, umabot na sa 20.5 million learners ang nagpatala ngayong school year kasama na ang alternative learning system. Maaari pa raw itong madagdagan sa mga susunod na araw at buwan, lalo't pinapayagan ang late enrollment hanggang Setyembre. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Nagsimula na ang pasukan sa mga pampublikong paaralan. Inaasahan namang madaragdagan pa ang mga mag-e-enroll na estudyante tulad na lamang sa President Corazon C. Aquino Elementary School. Ang ilan umano kasi dito, mga lumipat mula sa pribadong paaralan. Ang detalye sa ulat ni Bien Manalo. Alas 4:30 pa lang ng umaga, inihatid na ni Malu Rosana ang kanyang apo na nasa ikalawang baitang sa President Corazon C. Aquino Elementary School sa Quezon City. Sa pagsisimula ng klase ngayong araw, nagtatrabaho ang mga magulang ng bata kaya siya na muna ang maghahatid sundo sa kanyang apo. Excited si Malu sa muling pagbabalik eskwela ng kanyang apo. Siyempre po, pagkain po, pinaliguan yung apo, binisan. Pero dahil sa pabago-bagong panahon, hindi tuloy maiwasan ni Malu ang mag-alala sa kalusugan ng kanyang apo. Ay, pinapainom ko po ng vitamins, tapos pinapakain ko po. Isa lamang si Malu sa mga magulang at guardian na matyagang naghatid sundo ng kanilang mga estudyante. Sa pagbubukas ng klase ngayong araw sa President Corazon C. Aquino Elementary School sa Quezon City. Ang pangalawa sa may pinakamaraming bilang ng learners sa lungsod. Smooth naman yung opening ng klase natin. Lahat ng mga teachers, lahat ng mga non-teaching personnel, maagang dumating. Sa huling tala ng pamunuan ng eskwelahan, 82% na mula sa mahigit 8,700 enrollees noong nakaraang taon ang naitalang enrollees ngayong araw o katumbas ng mahigit 8,300 na mag-aaral. Inaasahan na tataas pa ang bilang na ito sa mga susunod na araw na posibleng mas mahigitan ang naiulat na enrollees noong nakaraang taon. Isa naman sa tinitingnang dahilan sa pagsipa ng enrollees ang pagdami ng transferee. Maraming transfer from private schools kasi dahil sa financial problem. Hindi naman naging hadlang ang nagdaang kalamidad para ituloy ang pagbubukas ng klase ngayong araw. Sa totoo lang, naka-apekto talaga dahil siyempre may mga nabahang mga estudyante. Handang-handa na, lalong-lalo na ang kinder, grade 1 at saka yung grade 4 kasi dahil sa training ng matatag curriculum. Handang-handa na rin ang mga guro ng paaralan, gaya na lamang ni Billy Ray Barba na 10 taon ang nagtuturo bilang SPED teacher. Nag-research ako ng mga makabagong mga bagay na pwede natin idagdag sa classroom. Nakaantabay naman ang Quezon City Traffic and Transport Management Division sa labas ng eskwelahan para sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Samantala, siksikan sa mga classroom ngayong school year kaya isang paaralan sa Quezon City ang hindi muna tatanggap ng mga estudyanteng mag-e-enroll para sa grade 11. Magpapatupad din sila ng blended learning. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
Umulan man o umaraw, maaga nang pumasok ang mga mag-aaral sa Batasan Hills National High School para sa pagbubukas ng school year 2024 to 2025. Mag-aalas 6 pa lang ng umaga, nag-flag ceremony na ang mga mag-aaral at agad nang sinimula ng regular classes. Nauna na kasing isinagawa ang simulation dry run ng mga estudyante para sa balik-eskwela 2 linggo na ang nakakaraan. Ang Batasan Hills National High School ang may tala ng pinakamaraming enrollees sa Quezon City. Mahigit 15,800 enrollees ang kasalukuyang naka-enroll ngayon at inaasahang madadagdagan pa ito hanggang sa Agosto. Pero mas mababa ito kung ikukumpara sa mahigit 17,000 noong nakaraang taon. Paliwanag ng pamunuan ng paaralan, hindi raw kasi muna sila tumatanggap ng mga grade 11 students para ngayong pasukan. Temporary wala muna yung aming grade 11 kasi maraming public schools nearby na kulang ng enrollees sa senior high. So, nirefer muna namin lahat ng grade 11 namin. Isa po ay yung congestion nga po. Kaya medyo paluwagin muna yung school kasi talagang napakarami po na enrollees ng Batasan. Isa pa sa ginagawang estratehiya ng paaralan ay gawing blended ang mode of learning kung saan 3 araw naka-onsite ang mga estudyante habang 2 araw ang online. Mayroon pa ring 2 shifts ang mga estudyante. Kung bilang naman ng mga guro ang pag-uusapan, sobra-sobra pa aniya ang bilang ng mga guro dahil mahigit 600 teaching personnel ang nagtuturo sa Batasan Hills National High School. May plano na rin ng pamunuan ng paaralan kung sakaling magkaroon ng suspensyon ng klase ngayong tag-ulan. So mayroon ng mga default lesson na inihanda para pagka sinuspend yung face-to-face, ibabato lang kaagad ng teachers anong gagawin ng bata. Handa na rin aniya ang paaralan sa Saturday classes kung may consent ng magulang. Hangad din ang paaralan na maisapulisiyan na ang no read, no pass para sa mga tutuntong ng grade 7. Matutugunan naman aniya ito ng programang tutok basa sa elementarya para matulungan ang mga estudyante na makapasa at makatuntong ng grade 7. Kaugnay nito, may pangamba naman si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Kasunod ito na mababang ranggo ng Pilipinas sa Program for International Student Assessment o PISA test noong 2022. Kaya kung gusto nating makuha yung kalidad na edukasyon, hindi dapat nagiging normal ang blended learning, bawasan ang class size, maximum nga 35 students per class, at dapat ang mga teachers ay hindi naman i-overwork. Too much yung 8 loads per day ng ating mga teachers. Hinamon din ng Representative Castro ang bagong upo ng Department of Education Secretary Sani Angara. Anyway, bagong bagong pamunuan na. So this is not way to go para magkaroon tayo ng quality education. Kaya nga sabi natin, overhaul the K-12 program. Yung most essential learning competencies ay dapat na yun ang ituro. Sana makita ito ni Secretary Angara. 84 public elementary schools at 59 public high schools na ang nagbalik eskwela ngayong Lunes sa QC. 15 pampublikong paaralan naman sa QC ang magbubukas sa August 1 dahil nagsisilbi pa itong evacuation center para sa mga nasalanta ng Bagyong Karina at Habagat. Habang 4 namang paaralan sa lungsod ang naapektuhan ng pagbaha, kaya sa August 5 pa ang simula ng school year. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, maglalagay na lang ng Saturday classes sa mga naturang paaralan para mapunan ang mga kulang na araw. Samantala, nitong nakaraang Biyernes, dapat magsasagawa ng orientation para sa mga magulang at guardian pero napospone ito dahil sa pananalasa ng Bagyong Karina. Wala pang pinal na anunsyo kung kailan ang rescheduled date na nasabing orientation. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Excited na pumasok ang mga estudyante ng Baguio City para sa pagsisimula ng school year 2024-2025. Yan ang ulat ni Janice Dennis. Maulan sa Baguio City kanina pero kita ang pananabik ng mga estudyante sa pagsisimula ng klase ngayong araw. Tulad ng anak ni Cherry Ann na nag-aaral sa Dontogan Elementary School. Kaya naman kahit umuulan, inihatid pa rin niya ang kanyang anak sa paaralan. Ito po medyo mahirap kasi nga maulan ang panahon. Si John Joseph naman na grade 7 sa Baguio City High School. Excited na rin siyang magklase. Excited po akong pumasok kahit po maulan. Excited din po akong makilala yung mga bago po pong classmate.
Isa si John Joseph sa mahigit 7,000 mag-aaral na nag-enroll para sa school year 2024-2025 sa pinakamalaking high school sa lungsod. Kahit pasukan na, marami pa ring humahabol mag-enroll. Itong junior high school, kakayanin po natin na i-accommodate po yung mga darating pa na mag-i-enroll. Pero we still advise yung mga parents na kung malapit po yung eskwelahan sa kanila, ay doon po sana nila i-enroll ang kanilang mga anak. Tiniyak ng paaralan na sapat ang mga guro ngayong school year. Sa kabila ng naranasang epekto ng habagat, hindi naman naantala ang klase ng mga mag-aaral. We have our Brigada Eskwela where we clean the classroom, we painted, we repaired the chairs, we prepared everything, all facilities. Sa tala ng Schools Division Baguio, higit 68,000 mag-aaral ang nag-enroll sa 67 public schools sa lungsod. Marami pa rin nag-enroll na mga parents at marami pa rin din sa ating mga schools sa mga learners of last year na hindi nakakuha ng kanilang mga cards. So nakikita din natin na this whole week ay marami pa rin mag-enroll. Ayon sa DepEd, nagbukas ngayong araw ang lahat ng pampublikong paaralan sa Cordillera. Sa lagpas 2,000 paaralan sa Cordillera, nasa 1,800 ang mga pampubliko. Nagpapasalamat ang DepEd sa lahat ng tumulong sa Brigada Eskwela para sa ligtas na pagbabalik klase. Samantala, halos 8% o 231 public schools sa Ilocos ang hindi pa handang magbukas ngayong araw. Apektado ang 157 schools sa Ilocos Sur, 61 sa La Union, 5 sa Dagupan City, 7 sa Pangasinan at 1 paaralan sa Lawag City. Nagsasagawa ngayon ng damage assessment ang DepEd Region 1 sa mga nasirang pasilidad sa mga paaralan. Janice Dennis para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Higit 33,000 na matauhan ng pambansang pulisya ang ipinakalat sa iba't ibang paaralan ngayong umarangkada ng school year 2024-2025. Ayon sa PNP, pinatitiyak ni PNP Chief Police General Romel Marbil ang kaligtasan ng mga batang magbabalik eskwela. Mayroon ding Police Assistance Desk sa mga eskwelahan at pinaigting ang foot at mobile patrol na nag-ikot sa paligid ng mga paaralan laban sa mga masasamang loob. Nanawagan naman ang PNP sa publiko na makipagtulungan at agad na i-report ang mga kahina-hinalang tao at aktibidad sa mga otoridad. Muling sumalang sa aksyon ang Pinoy boxing icon na si Manny Pacquiao nitong linggo kontra kay Japanese kickboxer Rukia Anpo. Pero ano naman kaya ang kanyang plano kasunod ng exhibition match na ito? Alamin natin sa ulat ni Rafael Bandairel. Sa unang pagkakataon simula taong 2022, muling nagpakitang gilas sa loob ng ring si pambansang kamao Manny Pacquiao. Nakaharap ng dating 8th Division World Champion ang Japanese kickboxer na si Rukia Anpo nitong linggo sa main event ng Rizin 3 na idinao sa Saitama Super Arena sa Japan. Naging matinding pagsubok para kay Pacman ang size advantage ni Anpo. Paano ba naman 6 feet ang tangkad ng Japanese fighter kumpara sa 5'5" na taas ni Pacquiao? Gayunpaman ipinamalas ni Manny ang kanyang angking bilis at experience upang kumonekta ng malilinis na mga patama. Dahil exhibition lang ang laban, walang idineklara bilang panalo. Pero napahanga si Pacquiao sa ipinamalas ng kanyang kalaban. It's okay. He can move, he can punch. The thing is, he can be a boxer. Dagdag pa ng dating senador, magsisilbing tune-up fight ang labang ito para sa plano niyang pagbabalik sa mundo ng professional boxing. My future plan, I might fight again in a real fight this year. This is good tune-up for me to come back in boxing. And I realized a lot of things to develop more and to work on. Taong 2021 nang opisyal na magretiro si Pacman bilang isang profesional. Pero punteriya ng kanyang kampo ang isang laban kontra kay Mario Barrios ng Estados Unidos para sa WBC World Welterweight Championship.
Rafael Bandairel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Walang kahirap-hirap na pinagtagumpayan ng Team USA Basketball ang kanilang unang assignment sa 2024 Paris Olympics. Dinomina ng grupong binubuo ng pinakabigating NBA stars ang kanilang laro kontra sa koponan ng Serbia na pinangunahan ng reigning NBA Most Valuable Player na si Nikola Jokic. Bumida para sa Team USA ang kanilang kapitan at flag bearer na si LeBron James matapos itong gumawa ng 21 points, 9 assists at 7 rebounds. Nagtala naman si Kevin Durant ng 23 markers at 2 dimes. Susunod na makakarap ng USA Basketball ang South Sudan Bright Stars sa Miyerkules, July 31. Sa kanilang showcase game noong nakaraang linggo, matatanda ang 2 puntos lamang ang panalo ng USA sa South Sudan. Nagpamalas ng galing ang mga Filipino athletes sa 2024 Paris Olympics para sa layong makauwi ng medalya at maibandera ang bansa sa Olympic stage. Kung sino-sino sila, alamin natin yan sa ulat ni Bernadette Tinoy. Sa pag-arangkada ng 2024 Paris Olympics, ilang atletang Pinoy na nagpakitang gilas sa Olympic stage at nagpamalas ng galing sa kani-kanilang sports events. Gaya na lang ni first-time Olympian Ira Villegas nang talunin niya si Yasmin Mottaki ng Morocco sa women's 50 kg event via unanimous decision. Dahil dito, pasok na sa round of 16 ng Pinay boxer sa pagpapatuloy ng torneo. Hindi naman matatawaran ang ipinakitang husay ni Pinoy gymnast star Carlos Yulo sa Olimpiada matapos makapasok sa 3 finals event ng men's artistic gymnastics. Nagtapos sa ikalawang pwesto ang 24-year-old athlete sa floor exercise na may 14.766 points, 6th place sa vault sa score na 14.683 points, at ranked number 9 sa all-around event sa kabuuang score na 83.631 points. Makasaysayan naman na naging performance si Filipina rower Joanny Delgaco na makaabante siya sa quarterfinals ng women's singles sculls kasunod ng kanyang first place finish sa repechage sa loob ng 7 minutes and 55 seconds. Lubos naman siyang ipinagmamalaki ni Philippine Rower Association President Patrick Gregorio at binigyan diin ng kakayahan ng mga Pilipino na maging mahusay sa nasabing sports. Samantala, nagtapos naman ang Olympic campaign ni first ever Filipina fencing Olympian Samantha Katantan sa tables 32 na makatapat niya ang world rank number 2 mula sa Italy na si Ariana Erigo sa score na 15-12. Biguring makabante sa patimpalak ang Filipina-American gymnast na sina Alea Finigan, Levi Rivivar at Emma Malabuyo sa finals ng all-around at aparatos events na women's artistic gymnastics. Bernadette Tinoy para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Pinakilos agad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang DNR at ang Health Department para suriin ang kalidad ng tubig at hangin sa lugar na apektado ng oil spill sa Bataan. Habang inatasan din ng Pangulo ang DOH na tiyakin hindi lang ang pisikal na kalusugan kundi maging ang mental health ng mga apektado ng kalamidad. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Isang interagency task force ang agad na binuo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para marisolba ang posibleng epekto ng oil spill mula sa motor tanker Terra Nova na lumubog sa katubigang sakop ng Limay, Bataan dahil sa nagdaang sama ng panahon. Simulan na natin because kahit anong mangyari, mangangailangan talaga tayo ng mga booms. Let's already be prepared already for the time that we will have to deploy them. Actually, we should be deploying them already. Pinangunahan ng task force ng Office of the Civil Defense, katuwang ang Department of Environment and Natural Resources, Philippine Coast Guard at ang Department of Interior and Local Government. Kabilang din ang Department of Health, Department of Labor and Employment at ang DSWD. Inatasan ni Pangulong Marcos ang DNR sa pakikipagtulungan ng DOH na magsagawa ng water and air quality test sa apektadong lugar. So far from our readings, everything was still according to standard. There were no exceedances. So maayos pa po in terms of the baseline data. Habang ang Health Department ay natasang suriin ng health at medical condition ng mga residente. Ang PCG ay may trabaho ring suriin ang kondisyon ng sunken motor tanker, habang ang DILG ay nakikipag-coordinate sa lokal na pamahalaan. Target naman ng PCG na matapos ang paglilinis sa tumagas na langis 1 o hanggang 2 linggo. Moment ma-ascertain nila yung appropriate approach
The Salvor said that they can finish it in 1 or 2 weeks. But we are doing everything. No? We applied oil dispersants. May mga oil spill booms din tayo sa coastal areas. Not all, kaya kailangan natin ng mga augmentation ng indigenous oil spill booms. Inatasan din ni Pangulong Marcos ang task force na makipagtulungan kay Oriental Mindoro Governor Bons Dolor upang hingiin ang kanyang idea sa matagumpay na pagtugon sa oil spill sa kanilang probinsya naman noong nakaraang taon. Ang DOLE, sabi ni President Marcos, ay maaring isagawa ang kanilang tupad program para tulungan ang mga epektadong residente sa clean-up operations. May mandato rin ng DSWD na tiyakin ang proteksyon ng coastal communities at ang kapakanan ng publiko. Bukod dyan, pinatitiyak din ni Pangulong Marcos sa DOH ang physical at mental health ng mga evacuee sa Central Luzon na apektado ng panalasa ng bagyong Karina Tabagat. Meron tayong mga health workers sa lahat ng evacuation center at will augment the local. Ano naman yung ating mga governor mga priority nila ang health. So may mga tao talaga doon sa mga evacuation center. So we augment them. Ang idadagdag namin na na-realize ko ngayon, dahil mga magsasaka to, mga mangingisda, mukhang kailangan namin psychological first aid kasi kung nawasak ang iyong pananim, I think we need to support all of this. Kaya nangihingi ng ayuda pa yan Sometimes it's the stress of the effects sa kanilang kabuhayan. It's very understandable. Siyempre, inaalala nila ano yung gagawin nila ngayon dahil nasira nga yung tanim nila. Tiniyak din ng DOLE na sa pamagitan ng tupad program, tutulong ang mga benepisyaryo nito sa pagre-repack ng mga food items at sa clearing operations ng DPWH. Ang Agriculture Department, pinamamadali ni President Marcos na tulungan ang mga magsasaka at mangingisda sa Central Luzon. We will prioritize the agri-sector na kagaya ng sabi ninyo, nagsisimula pa lang magtanim, makakabol pa natin ang season. May utos din ng Pangulo na pagkatayo ng mas maraming water impounding system sa Central Luzon upang makatulong na mabawasan ang pagbaha sa rehiyon. Ganun din yung observation ko dun sa habang lumilipad kami, iniikot, yung tubig walang pupuntahan Wala talagang pupuntahan. Mataas yung tubig ng dagat, mataas yung tubig sa ilog, may baha pa doon sa mga farmlands. Ang laki ng bumaba na tubig, sabay-sabay, bigla. Hindi na nakayanan ng mga ating mga slope protection, ng ating mga flood control, ating mga dike. So we have to find another way to do it. Kaya palagay ko yung impounding talaga, yung ponds ang pinaka magiging solusyon dyan Alan Francisco, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Samantala, naglagay na ang Philippine Coast Guard ng siphoning equipment na gagamitin para sa paghigop ng langis mula sa lumubog na MT Terra Nova. Samantala, naglatag naman ng oil spill boom ang PCG para maiwasan ang pagkalat ng langis mula sa isa pang barko na lumubog naman sa bahagi ng Mariveles, Bataan. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges. Positibo ang Philippine Coast Guard o PCG na hindi nalalawag pa ang oil spill matapos lumubog ang MT Terra Nova sa bahagi ng Limay, Bataan na may kargang mahigit 1 milyong litro ng industrial oil. Sabi kasi ng PCG, mula sa nasa 50 drum kada araw na tagas ng langis mula sa barko, nasa 1 litro na lang ito kada oras. Yes, according po sa ating ITAF expert, that is considered to be, that cannot be affect doon po sa ating marine environment. So, isang malaking development po ito sa atin na particularly sa ating pong responders in the area. And then actually po, patuloy pa rin po yung diving operation para po yung 24 valves ay lahat po ay masara natin. Target na magtapusin ng PCG ang pagselyado sa 24 na valves ngayong araw para agad masimulan ang siphoning. Target ng PCG na makapaghigop ng 50,000 litro kada araw para makakuha agad ng 300,000 litro ng langis mula sa barko sa loob ng 1 linggo para maiangat ito. Mula 10 to 14 kilometers, nasa 4 miles na lang ang nakikitang oil spill mula sa MV Terra Nova. Pero hindi isinasantabi ng PCG na inanod na sa ibang bahagi ng karagatan ang langis kung kaya't numipis na ito sa bahagi kung saan lumubog ang barko. Itinigil na ng PCG ang pag-spray ng dispersant dahil hindi raw ito epektibo. Gagamit na ng improvised oil spill boom ang PCG para makontain ang pagtagas ng langis. Ang BIFAR, inihahanda ng pamamahagi ng cash assistance sa mga maapektuhang mangingisda sa Bataan, Bulacan at Pampanga. Sa oras na lumala ang sitwasyon, maaaring umabot daw sa 11 milyong mangingisda ang maapektuhan sa Bataan.
at aabot sa 83 milyong piso ang mawawalang kita sa kada araw. Sa Bulacan naman, maaaring umabot sa 8,000 mangingisda ang maaaring maapektuhan ng oil spill at aabot naman sa 63 milyong piso ang malulugi. Habang sa Pampanga, maaaring umabot sa 7.6 million pesos ang maaaring mawalang kita kada araw dahil sa epekto ng oil spill. Pinag-aaralan naman ng lokal na pamahalaan ng Bataan kung papalawakin pa ang fishing ban dahil sa panganib sa kalusugan. Although BIFAR mentioned na negative pa based on sensory inspection, evaluation, siguro papag-usapan po namin together with the mayors yung suggestion ni Governor Dolor na 4 kilometers away from the Shin ay kinakailangan better as precautionary measure to declare a fishing. Meron ng nakitang presence of oil in a space couple of miles. Ngayon lumipat na siya. Yun yung nasa ibabaw. But what do you find sa ilalim? Ang isda umiikot, lumalangoy. Kaya sabi ko, dapat yung reporting, kung hindi ka na nag-iintay ng result ng technical report. Ngayon, doon pa lang sa mere experience that there's presence of oil, several days, that will affect. Samantalang naglagay na ng oil spill boom sa pangalawang motor tanker na lumubog sa bahagi ng Mariveles, Bataan. Nagsasagawa na ang PCG ng initial underwater assessment sa motor tanker Jason Bradley. Inihanda na ang salvage operation sa lalong madaling panahon. Kanina, pinangunahan ni DILG Secretary Benjamin Abalos ang joint NDRRMC at RDRRMC meeting kasama ang BIFAR, DOH, PCG at mga LGU para ilatag ang mga gagawing hakbang sa paglubog ng 2 barko sa Bataan. Maski saan pumunta itong oil sheen at oil slick, importante handa ang lahat. No? So dapat iisa ang kumpas, hindi pwede magkanya-kanya ito. So yun ang napagkasunduan ngayon. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Namataan ang bakas ng langis sa Cavite na pinaghihinalaang galing sa lumubog na motor tanker sa Bataan. Samantala, nagsagawa naman ang BIFAR ng sensory analysis kaugnay dito. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Mag-alas 10 ng umaga nang maispata ng Greenpeace ang bahaging ito ng dagat sa Hagonoy, Bulacan. Kapansin-pansin ang kumikintab at kulay itim sa parteng ito ng tubig na pinaghihinalaang galing sa tumatagas na langis mula sa lumubog na motor tanker Terra Nova sa Limay, Bataan. Ayan no, meron, Timersi, ayan no. Oh, ha? Sa isa pang video, umabot na rin umano sa barangay Amaya sa Tanza, Cavite ang langis. May naamoy silang kagat. Patukoy nga nila na langis. Napansin nila yung oil na tingin nila ay mula ito doon sa oil spill ng lumubog na barkong MT Terra Nova. Kaya nangangambangay yung mga mangisda dyan dahil makaka-apekto naman sa kabuhayan. Ang tanong, galing nga ba sa lumubog na barko ang namatang langis sa Cavite at Bulacan? Are we confirming na galing po ito sa lumubog na... Yes, definitely. Yun lang naman po yung reason kung bakit po magkakaroon ng oil spill doon. But nonetheless po, ngayon nga po yung sinabi ko, nag-conduct kaninang umaga ng aerial surveillance po ang Coast Guard po natin kasama po yung ITAF expert, and they confirm po na from 12 to 14 kilometers long yung stretch po ng oil spill. Sa kabila nito, wala pang idinideklarang fishing ban ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nagsagawa na ng sensory analysis ang ahensya sa mga isda sa Limay, Orion, Balanga at Samal. Nananatiling ligtas kainin ang mga isda galing sa mga lugar na ito ayon sa BIFAR. Pero magsasagawa pa ng lab analysis para matukoy kung meron na itong mapanganib na substance. Tuloy ang pangingisda ngayon at base doon sa kinuha naming samples, particularly from Bataan, negatibo pa naman sa traces. So ibig sabihin, safe pa naman silang kainin. So round the clock ang monitoring natin. Nag-deploy na rin ang mga tauhan sa mga fish landing areas sa Bataan para tingnan ang kalidad ng mga laman dagat. Sakaling lumawak ang epekto, sinasabing papalo sa 46,000 mangingisda sa Central Luzon, Calabar Zone at Metro Manilang maapektuhan.
nakahanda na ang support package ng BFAR na ipamamahagi sa mga mangingisda sakaling magdeklara ng fishing ban. Yun po ang responsibility ng gobyerno na siguruhin na may maiaabot na suporta sa mga mangingisdang maapektuhan. Siniguro rin ng Agriculture Department na may 1 bilyong pisong Quick Response Fund. Available ito in times of calamities and disaster. Binibigay ito for rehabilitation efforts at pag-provide ng alternative livelihood. Maaari rin itong gamitin sa pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyong Karina. Batay sa datos ng DA, lolobo na sa halos 700 milyong piso ang pinsala sa agrikultura, dulot na nagdaang sama ng panahon. Nasa 13,000 metriko tonelada ang nasirang pananim, pinakamarami ang palay. So yung losses na to still relatively smaller compared to year-on-year historical damage brought about by typhoons. Normally, for a year, mga 500 to 600,000 metric tons yung nawawala dahil sa mga bagyo. Wala raw itong epekto sa supply at presyo ng bigas, habang babalik din sa normal ang halaga ng gulay na tumaas ang presyo. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. At susunod, Kamara, iimbestigahan ang nangyaring malawakang pagbaha sa Metro Manila. Cash forward sa mga residenteng apektado ng nagdaang pagbaha inulunsad ng Social Welfare Department. At netizen, ikinagalit ang kumalat na video sa social media kung saan isinama ang mga tuta sa kulungan ng ahas at monitor lizard. Lahat ng yan at marami pang iba sa pagbabalik ng Ulat Bayan. Our power and internet services are continuously being upgraded in both capacity and connectivity. Sa ating free Wi-Fi program, halos 10 milyong unique user devices ang nakikinabang sa libreng internet sa mahigit 13,000 lugar sa buong Pilipinas. Nasasagap ito sa marami nating mga paaralan at mga malalayo at liblib na mga po. Patuloy pa ang ating pinaparami ng mga libreng Wi-Fi sa buong bansa. Ang tanging kaligayahan ko noon, pagka nakita ko na yung may binigay na ako na balita kay Mel Chanco. Narinig ko na siya, binasa niya yung balita. Yun na ang achievement ko noon. Ang desk noon, overall, parang desk supervisor, si Dinga Helonia, yun ang talagang kasumpa talaga na experience. But I mean it in a good way. Despite and in spite of all the restrictions, the limitations, naturo nila sa akin yung tamang pagbabalita, tamang journalism, tamang pagiging professional, at ang laking pride na maging part ng PTV. Ito ang gumawa sa akin. Ito talaga ang kung bakit naging Doris Bigornia si Doris Bigornia. Humarap sa pagdinig sa isyu ng Pogo sa Senado si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Sa pagharap ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque sa pagdinig ng Senado, di na iwasang magkasagutan sila ni Senator Risa Hontiveros. Partikular na pinagtalunan ng dalawa kung tumatayong abogado nga ba si Roque ng Lucky South 99, isa sa mga Pogo Hub na ni-raid kamakailan. Let us be fair because you have been insinuating I am a lawyer for Lucky South. That is why... Excuse me, the chair has not been insinuating anything. The chair and the members of the committee have been asking questions based on the testimonies, sworn testimonies of PAGCOR Chair Tenco, Attorney Fernandez,
Hernandez of PAGCOR and other resource persons. Do you maintain na hindi kayo abogado ng Lucky South 99 or any POGO for that matter? I maintain as an officer of the courts and under oath before the Senate of the Republic of the Philippines that I have never acted as legal counsel for Lucky South 99 or for any other POGO. Alright. Pero tama naman pong totoo na nakipag-meeting kayo sa PAGCOR tungkol sa POGO sa PORAC. Yes or no Totoo lang po yun, nakipag-meeting ako, but as I said, ang aking kasama po ay kakilala ko bilang Whirlwind Corporate Secretary. Lalo pang uminit ang balitaktakan ng dalawa. Ang ilang senador, di naman nagustuhan ang inasta ni Roque. Madam, nagagalit po kayo dahil sinasabi nyo, binibigay ko ng mga salita ang inyong bibig. Pero right now, Hindi you naman already ako nagagalit. Sinasabi ko lang wag niyong gawin yun. Pero ngayon po, sinabi nyo, you again insinuated that I had anything to do with the document. Ayan nga po sinasabi ko. As far as I know po... Attorney, please stop using that offensive verb insinuating. I am a very plain speaker. Okay, I'm Pwede sorry. ko lang, 4 na taon na pong itong investigasyon. Halos wala na pong nag-i-insinuate. The Senate says that in proving facts, the rules of court apply in the suppletory character. You don't need to tell the committee what the rules of the Senate. Excuse me. No, excuse me. Ma'am, excuse me kasi... No, excuse me. Attorney Roque. I'm sorry, madam, but I am a Yes, it's all resource right. person invited. Yes, you are. I was Wait. asked Let me to finish. answer. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful na nagsasalita siya, sinasabayan mo siya? I apologize, Senator Gatchalian. One more, I and apologize. I will cite you in contempt. Isa pa sa naungkat sa pagdinig ang operasyon ng mga otoridad sa isang bahay sa isang subdivision sa Benguet. Ayon sa Bureau of Immigration, 2 foreign nationals ang naaresto, isang babaeng Chinese at isang lalaking Cambodian. At base sa impormasyon na nakuha ng BI, sila ay dawit umano sa Banbantarlac, Pogo na ni-raid din ng mga otoridad kamakailan. Ang may-ari daw ng bahay, si Secretary Roque. Secretary Roque, if I may, sa inyo ba yung bahay na yan? Ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Benguet ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po ay umalis ng gobyerno, and I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po ay pinaupahan ng korporasyon. Hindi pa rin lumulutang si suspended Mayor Alice Guo sa pagdinig sa kabila ng arrest order laban sa kanya. Kaya naman ang ilang senador dismayado na. Sabi ng BI, nasa Pilipinas pa rin si Guo. The chairperson, Madam Chairperson, has made statements that Mayor Go has been very active on Facebook. Hindi niyo ba matrace yan? Yung IP address niyan? Efforts are being done by our cybercrime group. If you cannot arrest her within a month, baka maapekto ng budget ninyo. Yes, sir. We will do our best. Inusisa naman ng mga senador ang magiging hakbang na pamahalaan sa mga maapektuhan ng pagban sa Pogo. Kasi nung nagbigay ng direktiba ang ating Pangulo na dapat wala ng legal o illegal na Pogo, naglabas din ng statement na maraming apektado dito. So we're starting with Dole. Secretary Benny Laguesma and I are having lunch tomorrow. And we will be discussing the status of the close to 40,000 who will be displaced. And on Thursday, I just got word prior to the hearing that Secretary Boying Rimulya is calling for a meeting together with PAGCOR, the PAOK, TF, the Bureau of Immigration, and the Department of Justice. Nagsalita na rin sa pagdinig si Nancy Gamo na sabi niya ay freelance accountant siya ni Guo. Kliyente niya raw dati si Mayor Guo pero per transaction basis o per project lang. Ma'am, nasabi niyo ho kanina na since 2012, kliyente niyo na ho si Alice Guo. Tama po ba? Yes, sir. Hindi ho pamilya niya, but si Alice Guo? Si Alice Go lang. Oo. Pero doon po sa isang pagdinig namin, nung pumupunta pa siya dito, flatly dineny niya nakakilala ho kayo. True. Sinabi niya na hindi kayo magkakilala. Ano masasabi niyo ho doon? Nagsisinungaling po siya. Si Alice po, di syempre kliyente ko po siya. Ngayon, siya yung
nag-refer sa akin. Ang kausap ko mismo sa Hongsheng, siya rin mismo. And then, please assist yung tauhan niya. For every document na kailangan ko para sa incorporation ng company, yung tauhan niya ang nagpro-provide sa akin. Kalaunay pinalaya rin ang mga senador Sigamo na nauna ng pinatawan ng arrest order. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Samantala, sa kabila ng epekto ng nagdaang kalamidad at sama ng panahon, tuloy pa rin ang klase sa mga eskwelahan sa Batangas. Yan ang ulat ni Benji Durango. Matarik ang hagdan pababa ng sitio kay Ilog sa barangay ng Kaan, Mataas na Kahoy, Batangas. Isa ito sa landslide-prone area ng probinsya. Sa katunayan, nung nakaraang habagat, dumausdos pababa sa makitid na ilog na ito ang lupa galing sa itaas. Tumaas ang tubig at binaha ang mga bahay dito. Ang 72 anyos na si Tatay Calixto, halos kababalik lang ng bahay galing evacuation center. Kasama siya sa 21 pamilyang inilikas mula rito noong nakaraang linggo. Ay tulad ko, ang aking misis ay bisakitin lagi ko pang akay. Ay di kay bago kami nakasalta din ay naula kaulan ng kaulanan. Dito na ipinanganak si Tatay Calixto. Buhat pa ng kanyang mga magulang, dito na rin tumanda. Pero mukhang hindi na sila dito magtatagal, base na rin sa payo ng gobyerno. Nito ng mga panahon ito na lamang, ng mga kuha ng bagyuhan, marami na pong mga nagitak na lupa. Ay kaya po kami ay medyo nagiging namung problema. Kwento sa akin ng mga taga rito, itong kanal na ito, bago naghabagat nung nakarang linggo, malalim ito ang mga lampas tao, ang lalim nitong kanal na ito. At itong tulay na ito, para maabot mo, kailangan mong iunat yung kamay mo. Pero ngayon, tingnan mo, kailangan mong yumuko, no? Yuyuko ka para maabot mo yung tulay. So, naging silted itong kanal. Ang sinasabing dahilan ng siltation itong kanilang kanal, yung ginagawang tulay doon sa may bandang itaas. Ang tulay na ito, isa sa proyekto ng gobyerno na magdudugtong ng circumferential road palusot ng Cuenca, Batangas. Mukhang matagal pa itong matatapos kaya pansamantala munang nag-sandbag ang mga nasa tabing ilog para makaligtas sa paparating na naman na bagyo. Aba, tatakot din naman itong ang pangyayari ito kung ito'y panahon gabi. Baka nakamatay ito ng tao. Pero sa kabila ng banta ng baha at landslide sa Batangas, hindi naabala ang pasok ng mga bata. Hindi kasama ang Batangas sa listahan ng Department of Education Region 4A Calabarzon na walang pasok. Pero kansilado ang klase sa 2 paaralan sa probinsya ng Cavite dahil sa pinsala ng sunog. Wala rin pasok ngayong araw sa ilang lungsod sa probinsya ng Rizal. 15 paaralan sa Cainta, 21 paaralan sa San Mateo, 3 paaralan sa Tanay at lahat ng level public o private school sa Montalban, Rizal. Dulot ito ng masamang panahon at pagkasira ng ilang paaralan sa mga nabanggit na probinsya. Mula dito sa Lipa City, Batangas, Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Binisita naman ni Education Secretary Sonny Angara ang isang eskwelahan sa Taytay, Rizal. Alamin natin ang pinakahuling update mula kay Denise Osorio live. Denise? Mahan sa kauna-unahang araw ng pasukan, dumagsa ang mga estudyante sa kani-kanilang mga paaralan kahit nakakalipas lang ng Super Typhoon Karina noong nakaraang linggo. Sa pagdayo ng mga paaralan ni bagong Department of Education Secretary Sonny Angara, iginiit niya na walang mag-aaral na maiiwan dahil ipinapatupad nila ang blended learning para sa mga estudyanteng hindi pa nakakapasok o makakapasok ngayong linggo. Dagdag ni Angara, tututukan din ng pagandahin ang mga blended learning system at mapabuti ang connectivity ng mga eskwelahan. Panawagan naman ng ilang mga student journalists sa bagong kalihim ng kagawaran, sana ma-experience nila ang mga improvements at iba pang mga plano na inihanda ng DepEd bago sila graduate ngayong taon. Dagdag nila, hindi lang education system, kundi ang pagtuturo rin ng mga guro ang kailangan pagtuunan ng pansin ng kagawaran para sa kapakanan ng lahat ng mga mag-aaral. Kasi sa ngayon, ang internet connectivity ng mga schools, usually at best 60 to 70% lang yan eh. So may 30 to 40% tayo na hindi pa rin konektado. So yun ang dapat pag-igihan natin. Sana po makakita kami ng improvements and mas gumanda po talaga yung education system, lalo na ngayon. Since kami rin po nakaka-face din po kami ng problems like
ito po, kulang sa classrooms and stuff. Kaya sana makita namin yung magiging improvement and magiging magandang future. Binigyang importansya ng mga student journalist na hindi dapat gawing isang business ang pagtuturo. Kung kaya't dapat pang maengganyo ang mga guro na magbigay ng edukasyon at gabayan ang ating mga susunod na henerasyon. Maan? Maraming salamat sa iyo, Denise Osorio. Tiniyak ng House Committee on Metro Manila Development na tututukan nila ang pagpapabuti ng flood control system sa bansa. Ang iba pang komite sa Kamara, nagdaos naman ng magkakahiwalay na pagdinig hinggil sa iba pang malalaking usapin ngayon. Yan ang ulat ni Melales Moras. Kasado na ang pagdinig ng Kamara sa Miyerkules ukol sa matinding pagbaha na naranasan sa Metro Manila at mga karatig probinsya dulot ng bagyong Karina at Habagat. Ayon kay House Committee on Metro Manila Development Chair Rolando Valeriano, kabilang sa mga inimbitahan nila rito ang mga opisyal mula sa DPWH, MMDA, DNR, Pag-asa at mga apektadong local government units. Pangunahing nais matukoy ng komite kung bakit hindi kinaya ng ating flood control systems ang naging buhos ng ulan sa rehiyon. Ang purpose naman namin dito makatulong sa mga government agency kung paano namin matutulungan in aid of legislation at siyempre to exercise yung oversight power namin. Bago ito, tuloy-tuloy naman ang iba pang pagdinig sa Kamara. Sa talakayan ng House Committee on Human Rights patungkol sa war on illegal drugs ng nagdaang administrasyon, kabilang sa mga humarap sina PNP Chief General Romel Marbil at dating Senadora Laila De Lima. Sa panig ng PNP, binigyang diin ni Marbil na sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, mahigpit nilang pinaiiral ang rule of law at paggalang sa karapatang pantao sa pagsugpo sa illegal na droga. Any kind of operations po, ang sinasabi ko lang po sa mga polis natin, let us respect the law. Yun lang po yung ano natin. Ang ginagawa po namin is intel-driven. We will not go for numbers, we go for the big confiscation po ng mga shabus on the streets. Sa hiwalay na pagdinig naman ng House Committee on Public Accounts, binusisi ng mga kongresista ang umunoy irregularidad sa procurement process ng heavy equipment sa isang LGU sa Quezon Province, alinsunod sa inihaing House Resolution No. 1657 ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Tayo naman na in aid of legislation, hindi naman natin na target na parusahan. Ang worry ko kasi baka may loopholes dun sa procurement law natin na people, officials can go around with it. Kung merong butas yung batas, takpan, di ba? Balanse po yung committee natin. We give due process, no, to those being complained by the complainant. And of course, at the end of the day, sabi nga namin dito is the documents will not lie. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Nag-alok naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng cash for work sa mga lubhang naapektuhan ng Bagyong Karina at Habagat. Sa ilalim ng programa, binigyan sila ng trabaho ng ahensya upang matulungan sa kanilang pangangailangan upang makabangon sa epekto ng kalamidad. Nasa 100 benepisyaryo ang inalok dito kung saan tutulong sila sa pagre-repack ng family food packs sa National Resource Operations Center. Samantala, pinabulaanan ng National Task Force West Philippine Sea ang naging pahayag ng Chinese Foreign Ministry sa umano'y inspeksyon ng China Coast Guard sa Rore Mission. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Sa rotation and resupply o Rore Mission nitong Sabado, namataan ng 4 na barko ng China Coast Guard, 3 PLA Navy at 2 pang Chinese Maritime Militia base sa video na inilabas ng Philippine Coast Guard. Nanatiling malayo ang mga nasabing barko. Sabi ng PCG, nasa 1 hanggang 5 nautical miles ang distansya ng mga barko ng China mula sa narentahang civilian vessel ng AFP na ML Lapu-Lapu at escort vessel ng PCG na BRP Cape Engaño. Patunay lamang daw ito na hindi totoo ang pahayag ng Chinese Foreign Ministry na nagkaroon ng inspeksyon ng China Coast Guard sa Rore. Hindi rin nagpaalam sa pagsasagawa nito ang Pilipinas. Most importantly, hindi natin sila papayagan na inspekin ang karga ng ating supply boat. Dahil sabi nga ng Department of Foreign Affairs, kung ano man ang pagkasunduan dito sa provisional understanding na to, ay
it is not prejudicial to the interests of both countries. Ang Department of Foreign Affairs pumalag din sa naging pahayag ng Chinese Foreign Ministry hinggil sa matagumpay na rotation and resupply o remission ng Pilipinas. Ayon sa DFA, imbis na kilalanin ang hangarin ng parehong bansa na pahupain ang tensyon, tila piniling umano ng Ministry of Foreign Affairs ng China na baluktutin ang naging kasunduan. Paglilinaw ng DFA, ang nasabing kasunduan ay hindi para maapektuhan ang parehong posisyon ng Pilipinas at China sa issue sa West Philippine Sea, kaya't hindi makatutulong ang pagbibigay ng maling impormasyon patungkol dito. Dagdag ng DFA, patuloy ang magiging paninindigan ng Pilipinas sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ at legal na pagsasagawa ng mga aktibidad dito. Ang presensya rin daw sa Ayungin Shoal ng BRP Sierra Madre na isang commissioned naval vessel ay alinsunod sa sovereign rights at jurisdiction ng bansa. Kaya't umaasa ang DFA na susunod ang China sa kasunduan. Iginiit din ng National Security Council na hindi magpapaalam kailanman ang Pilipinas sa pagsasagawa ng remission at iba pang aktibidad sa West Philippine Sea. Nung tayo po ay nakipag-negosasyon sa China, wala po tayong kompromisong ibinigay doon. Kumbaga, yung interest ng ating bansa ay siniguro natin. So, sa mga nagsasabi na di umano ay nagpatalo tayo rito or iniwanan natin yung ating posisyon sa West Philippine Sea, hindi po. Ang gusto lang natin, partner, na mangyari dito ay hindi na makarating sa violence, no? Yes, Or sa karahasan or aggression yung nangyari. At yun naman po ang nangyari. Umaasa naman ang pamahalaan na mananatiling mapayapa ang mga susunod pang RORE sa ilalim ng provisional understanding at walang magiging harassment mula sa mga barko ng China. We are still optimistic na sana tatagal ang ganitong arrangement natin na kung saan mas mapayapa, hindi tensyonado at maayos natin na nadi-deliver natin ang supply sa ating mga sundalo because it is a routine and a legal, legitimate resupply operation ng Armed Forces of the Philippines. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Patuloy ang tagisan ng mga pinakamahusay na atleta sa buong mundo para sa 2024 Paris Olympics. Kaya silipin natin ang mga nangungunang bansa sa medal tally ngayong Lunes as of 4 p.m. Nangungunang Japan na kasalukuyang may 4 na gold, 2 silver at 1 bronze. Sunod ang Australia na may 4 na gold at 2 silver. Habang ikatlong USA na nakakolekta na ng 3 gold, 6 na silver at 3 bronze. Samantala, nasa 4th place naman ang host country na France na may 3 gold, 3 silver at 3 bronze. Sa ngayon, wala pang nasusungkit na medalya ang Pilipinas, pero aabangan pa ang pagsabak ng ating mga pambansang atleta na maglalaro pa sa mga susunod na araw. Nagpakitang gilas ang mga pinakamahusay na dancers itong weekend para sa Manila qualifiers ng Dance Your Style 2024. Yan ang ulat ni Daryl Flores. Pagalingan ng galaw at estilo. Yan ang naging labanan sa Manila qualifiers ng Red Bull Dance Your Style 2024. 16 na dancers ang umindak upang makuha ang 4 na pwesto sa isasagawang national finals sa darating na September 28. Matapos ang mainit na kompetisyon, nitinanghal na hari ng dance floor si Kenneth Clockwise Martinez mula sa Valenzuela City. Sobrang overwhelming, hindi ko siya expect kasi actually gusto ko lang talaga maglaro, gusto ko lang magsayaw. Yun yung feel ko, ayoko mag-isip ng kung ano yung gagawin ko. I just wanna feel the music. And yun, kusa talaga siya lumalabas. And sobrang saya kasi napabilang ako sa national finals. Hindi naman nabago si Martinez sa pagsasayaw. Sa katunayan, kabilang siya sa dance troupe na The Alive One na nagwagi ng 3 pwesto sa World of Dance Sydney nito lamang Abril. Sa parating na national finals, puntriya ng 25-year-old dancer na mas pag-igihan pa upang makamit ang kanyang pangarap na maging kinatawan ng Pilipinas sa World Finals ng prestihiyosong dance competition. Gusto kong ituloy yung kung ano yung nasimulan kong sayaw, kung ano yung pinangarap ko noon. Siyempre, libre ang pangarap eh. Hindi dapat natatapos sa 1, 2, 3 pangarap. Hanggat buhay tayo, hanggat may hininga tayo, hanggat may lakas tayo, gawin natin yung pangarap.
Gaganapin ang World Finals ng Dancer Style 2024 sa Mumbai, India sa November 9. Daryl Flores para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. At yan ang latest sa mundo ng palakasan. Ako si Meg Sioso ng inyong Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Tiniyak ng pamahalaan ng San Juan City na may mananagot sa nangyaring kapabayaan sa hayop na inabandona sa City Pound, kasagsagan ng Bagyong Karina at Habagat. Ipinagutos na ng lokal na pamahalaan ang investigasyon kasunod ng paglabas sa mga larawan ng mga aso at pusa na nakakulong at unti-unting nalulunod sa baha. Ayon sa Philippine Animal Welfare Society, may mga nailigtas pa silang 20 aso at ilang pusa na nasa City Pound. Gayunman, nasa 8 pusa ang nalunod. Nanawagan sila sa publiko na pakawalan ang kanilang mga alagang nakatali o nakakulong kapag mayroong kalamidad at may banta ng baha. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente sa bayan ng Carmen sa Cebu kung saan pinapakain umano ang mga tuta sa ahas at bayawak. Sa isang video na hawak ng mga otoridad, makikita ang mga tuta sa loob ng kulungan ng ahas at bayawak. Ayon sa Carmen Tourism Office, natukoy ng uploader na iniimbestigahan upang malaman kung ang individual na ito ang may-ari ng video at kung naganap ang insidente sa naturang lugar. At yan po, may init na balita ngayong Lunes. Ako po si Maan Macapagal para sa Bayan. Patuloy na maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriseta para sa Bayan. Hanggang bukas, ako si Dayan Querer ng inyong Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.